Nawawalang bisa ang kasal dahil dun sa desisyon ng korte. Mhm. Kasi ganito ang proseso. Again, nagdesisyon ang korte, inanal ang marriage or ninalify. Susunod nun, magpoproseso ka ng mga dokumento, magsasabit ka ng mga dokumento Mhm. para umabot sa PSA at pagdating sa PSA, magkakaroon na ng tinatawag na Senomar. Mhm. As I said, nawawalang bisa ang kasal dahil sinabi ng korte walang bisa. Ibig sabihin, kahit po wala kang makuwang Senomar, kung meron ka naman talagang kopya ng desisyon na naging pinal na at sinabi ng korte na yung kasal ay talagang pinapawalang bisa, so as far as the law is concerned, annulled na yung marriage na yon. Mhm. Ngayon, ang problema lang kapag hindi mo priniseso hanggang mapunta sa PSA, halimbawa ako'y nagpa-annul, di ba? So annulled na ako, sabi ng korte, Oo. pero hindi ko pinaabot sa PSA. Pag nag-asawa ako, yung Ulit. pangalawang magiging asawa ko, yung aming kasal ay wala pa rin bisa. Ayun. Because there is failure of recording. Kasi yung desisyon ng korte, nire-record dapat yan, aabot dun sa PSA.